Paano mararamdaman ng isang lalaking dating nagtatago ng pera sa mga bag, literal na mga bag na puno ng cash, na biglang malalaman niya na ang milyon-milyong dolyar na iyon ay halos wala na? Paano posible na ang isang boksingero na kumita ng mahigit $1 billion sa loob ng kanyang karera, ang lalaking tinatawag na Money, ay ngayon ay naghahanap ng paraan para bayaran ang kanyang mga utang sa IRS? Paano nararamdaman ng isang lalaking dating nagmamay-ari ng mga jet, ng mga mansyon, ng mga Bugatti at Rolls-Royce, na biglang malalaman niya na ang lahat ng iyon ay maaaring mawala sa kanya? At ano ang tunay na nangyari sa pera ni Floyd Mayweather, ang lalaking tinatawag na pinakamayamang atleta sa kasaysayan ng sports? At ano ang aral na dapat nating lahat ay matuto mula sa kanyang kwento? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Kaalam PH. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa isang grand ballroom sa Las Vegas, may isang lalaki na nakatayo sa gitna ng isang grupo ng mga tao. Nakasuot siya ng pinakamahal na damit. Sa kanyang kamay, isang baso ng pinakamahal na alak. Sa kanyang leeg, mga gold chain na ang halaga ay katumbas ng sahod ng isang ordinaryong tao sa loob ng maraming taon. At sa paligid niya, mga kaibigan, mga entourage, mga taong laging nandoon kapag may pera. Iyon ang larawan ni Floyd Mayweather Jr. sa kasagsagan ng kanyang tagumpay. Ang lalaking tinatawag na Money. Ang lalaking kumita ng $300 milyong sa isang gabi sa kanyang laban-laban kay Manny Pacquiao noong 2015. Ang lalaking tinatawag ng marami bilang pinakamayamang atleta sa kasaysayan ng sports. Ngunit sa likod ng larawang iyon, sa likod ng mga gold chain, ng mga mahal na damit, ng mga kaibigan na laging nandoon, may isang katotohanang unti-unting lumalabas. Ang pera ay nauubos, at ang lalaking tinatawag na Money ay maaring malapit ng mawalan ng pera. Para maunawaan kung paano nangyari ang pagbagsak ni Mayweather, kailangan muna nating maunawaan kung gaano kalaki ang kanyang kinita sa loob ng kanyang karera. Si Floyd Mayweather Jr. ay ipinanganak noong Pebrero 24, 1977 sa Grand Rapids, Michigan. Lumaki siya sa kahirapan, sa isang pamilyang puno ng mga boksingero, ngunit puno rin ng mga problema. Ang kanyang ama, si Floyd Mayweather Sr., ay isang dating boksingero na naging kanyang trainer. Ngunit ang relasyon nila ay hindi palaging maayos. May mga panahon na ang kanyang ama ay nasa kulungan at si Floyd Jr. ay lumaki sa pag-aalaga ng kanyang tiyuhin. Ngunit sa kabila ng lahat ng kahirapan, natuklasan ni Floyd ang kanyang talento sa boxing. At ang talentong iyon, ang talentong pinino niya sa loob ng maraming taon ng pagsasanay, ay naging pundasyon ng isang karera na walang katulad sa kasaysayan ng sports. 50 laban, 50 panalo, walang talo. Iyon ang record ni Floyd Mayweather Jr. At ang mga labang iyon, lalo na ang mga laban-laban sa mga pinakasikat na boksinghero sa mundo, ay nagdulot sa kanya ng isang kayamanan na hindi pa nakikita sa kasaysayan ng boxing. Laban-laban kay Oscar de la Hoya, $25 milyong. Laban-laban kay Ricky Hatton, $25 milyong. Laban-laban kay Shane Mosley, $40 milyong. Laban-laban kay Manny Pacquiao, $300 milyong. Laban-laban kay Conor McGregor, $300 milyong. Sa kabuuan, mahigit $1.1 bilyong ang kinita ni Mayweather sa loob ng kanyang karera. $1 bilyon at $100 milyong. Iyon ay isang numero na halos imposibleng isipin ng isang ordinaryong tao. Ngunit narito ang katotohanan na ngayon ay nagpapagalit at nagpapamangha sa buong mundo. Ang $1 bilyong ay halos wala na. Isipin mo ang sitwasyon ni Mayweather sa kasagsagan ng kanyang tagumpay. Isang lalaki na kumikita ng $100 milyong sa bawat laban. Isang lalaki na ang lifestyle ay katulad ng isang billionaire. Mga private jet, mga mansyon sa Las Vegas, Miami at Los Angeles, mga Bugatti, Rolls-Royce at Ferrari, mga luxury watches na ang bawat isa ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. At ang kanyang entourage, ang grupo ng mga taong laging kasama niya, ay binubuhay niya.
mga bodyguard, mga assistant, mga kaibigan, mga kamag-anak. Lahat ay umaasa sa kanya. Lahat ay kumakain mula sa kanyang tagumpay. Ngunit narito ang tanong na dapat nating itanong. Kung kumita siya ng mahigit $1 bilyong, saan napunta ang lahat ng pera? Ang sagot ay nasa 3 salita: gastos, buwis, at lifestyle. Una, ang gastos ng kanyang lifestyle. Ayon sa mga ulat, si Mayweather ay gumagastos ng $400,000 hanggang $1 milyong bawat buwan sa kanyang personal na gastos. Mga hotel suites na nagkakahalaga ng $100,000 bawat gabi. Mga damit na nagkakahalaga ng $100,000. Mga regalo sa kanyang mga kaibigan at entourage. Mga party na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Pangalawa, ang buwis. Ang IRS, ang Internal Revenue Service ng Estados Unidos, ay hindi nagpapatawad kahit kanino. At si Mayweather, sa kabila ng kanyang kayamanan at kapangyarihan, ay hindi nakaligtas sa buwis. Ayon sa mga ulat, si Mayweather ay may utang na mahigit $26 na milyong sa IRS, $26 na milyong sa buwis. Pangatlo, ang mga masamang investment. Hindi lahat ng pera ni Mayweather ay napunta sa mga mahal na bagay. May mga investment siya na hindi naging maayos, mga negosyong hindi naging matagumpay, mga proyektong hindi nagbunga. At sa kombinasyon ng lahat ng ito, ng malaking gastos, ng malaking buwis at ng mga masamang investment, ang $1 bilyong ay unti-unting naubos. Noong 2023, lumabas ang mga ulat na nagpabago ng lahat. Si Mayweather ay nagbebenta ng kanyang mga ari-arian. Ang kanyang mansyon sa Las Vegas, ibinenta. Ang ilan sa kanyang mga sasakyan, ibinenta. Ang ilan sa kanyang mga luxury watches, ibinenta. Ngunit hindi pa rin sapat. Dahil ang kanyang utang sa IRS, ang $26 na milyong na buwis na hindi pa nababayaran, ay patuloy na lumalaki. Sa bawat araw na hindi nababayaran ang buwis, may interest na naidadagdag. Sa bawat buwan, mas malaki ang utang. At sa kabila ng lahat ng ito, patuloy si Mayweather sa kanyang lifestyle. Patuloy ang mga party. Patuloy ang mga mahal na damit. Patuloy ang mga biyahe sa mga pinakamahal na hotel sa mundo. Parang walang nangyayari, parang walang problema, parang walang... Ngunit ang mga taong malapit sa kanya, ang mga taong nakakakita ng tunay na sitwasyon, ay nagsasabing ibang-iba ang katotohanan sa likod ng mga social media posts. At narito ang pinaka-nakakaalarma sa lahat. Si Mayweather ay patuloy na naghahanap ng mga exhibition fights. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan niya ng pera. Ang lalaking kumita ng $300 milyong sa isang gabi ay ngayon ay naghahanap ng mga exhibition fights para kumita ng ilang milyong dolyar. Iyon ang pagbagsak ni Floyd Mayweather Jr. Hindi isang biglang pagbagsak, kundi isang mabagal na pagguho ng isang kayamanan na akala ng lahat ay walang katapusan. Ngunit hindi lang si Mayweather ang may ganitong kwento. Sa kasaysayan ng sports, maraming atleta ang dumaan sa parehong sitwasyon. Si Mike Tyson, ang dating world heavyweight champion, ay kumita ng mahigit $400 milyong sa kanyang karera. Ngunit noong 2003, nag-file siya ng bankruptcy. Nawala ang lahat. Si Evander Holyfield, ang isa pang boxing legend, ay kumita ng mahigit $250 milyong. Ngunit noong 2012, nawala ang kanyang mansyon sa Georgia dahil hindi niya nabayaran ang mortgage. Si Allen Iverson, ang NBA superstar, ay kumita ng mahigit $200 milyong sa loob ng kanyang karera. Ngunit noong 2012, ayon sa mga ulat, wala na siyang pera. At si Antoine Walker, isa pang NBA player, ay kumita ng $108 milyong. Ngunit noong 2010, nag-file siya ng bankruptcy. Ang pattern ay malinaw, malaking kita, malaking gastos, walang financial planning, at sa huli, walang natitira. Ngunit narito ang pagkakaiba ni Mayweather sa ibang mga atleta. Si Mayweather ay hindi pa nag-file ng bankruptcy, hindi pa siya opisyal na broke.
Ngunit ang mga senyales, ang pagbebenta ng mga ari-arian, ang utang sa IRS, ang patuloy na paghahanap ng exhibition fights, ay nagpapahiwatig ng isang lalaking nagsisimulang maramdaman ang presyo ng kanyang lifestyle. At ang tanong na ngayon ay nasa isipan ng lahat ay ito: makakalusot ba si Mayweather? O ang lalaking tinatawag na money ay mawawalan talaga ng pera? Ang kwento ni Floyd Mayweather Jr. ay hindi lang isang kwento ng isang boksingero na naubos ang pera. Ito ay isang kwento ng isang aral na dapat nating lahat ay marinig. Isang aral tungkol sa pera, kung paano ito kumikita, kung paano ito nawawala, at kung paano ito pinapanatili. Para sa ating mga Pilipino, lalo na sa mga OFW na nagtatrabaho ng husto sa ibang bansa, sa mga kabataang nagsisimula pa lang sa kanilang karera, sa mga taong nagtatayo ng kanilang kinabukasan, ang kwento ni Mayweather ay isang malinaw na babala. Una, ang malaking kita ay hindi garantiya ng malaking kayamanan. Si Mayweather ay kumita ng mahigit $1 bilyong, ngunit ang kita ay hindi kayamanan. Ang kayamanan ay ang natitirang pera pagkatapos ng lahat ng gastos. At kung ang iyong gastos ay katumbas o mas malaki pa kaysa sa iyong kita, kahit gaano kalaki ang iyong kita, mauubos pa rin ang lahat. Pangalawa, ang lifestyle inflation ay isang mapanganib na bitag. Habang lumalaki ang kita ni Mayweather, lumalaki rin ang kanyang gastos. Mas malaking bahay, mas mahal na sasakyan, mas maraming tao sa kanyang entourage, at sa bawat pagtaas ng kanyang lifestyle, mas malaki ang pera na kailangan niya para mapanatili ang lahat. Iyon ang tinatawag na lifestyle inflation, at iyon ang isa sa mga pinakamapanganib na bitag na maaaring mahulugan ng sinumang kumikita ng malaki. Pangatlo, ang buwis ay hindi maaaring baliwalain. Sa Pilipinas, maraming tao ang hindi sineseryoso ang buwis. Ngunit sa Estados Unidos at sa karamihan ng mga bansa sa mundo, ang hindi pagbabayad ng buwis ay may seryosong legal na kahihinatnan. At si Mayweather, sa kabila ng kanyang kayamanan at kapangyarihan, ay natuklasan na ang IRS ay hindi nagpapatawad kahit kanino. Pang-apat, at ito ang pinakamahalaga, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming pera ang dumaan sa iyong mga kamay. Nasusukat ito sa kung gaano karaming pera ang nananatili. Si Mayweather ay may dumaan na mahigit $1 bilyong sa kanyang mga kamay. Ngunit kung ang mga ulat ay totoo, kung ang kanyang financial situation ay tunay na nasa ganitong kalagayan, ang $1 bilyong ay halos wala na. Para sa mga Pilipinong nagdadala ngayon ng mabigat na pasanin, mga nagtatrabaho ng husto para sa kanilang pamilya, tandaan ninyo ang kwento ni Mayweather. Hindi ang laki ng iyong kita ang magtatakda ng iyong kinabukasan, kundi ang iyong mga desisyon tungkol sa kung paano mo gagamitin ang perang iyon. Mag-ipon, mag-invest, magbayad ng buwis, at huwag hayaang ang iyong lifestyle ay lumago ng mas mabilis kaysa sa iyong kita. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi ang kakayahang gumastos ng malaki. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang mapanatili ang iyong kayamanan para sa iyong pamilya, para sa iyong kinabukasan, at para sa mga taong mahal mo. Iyon ang aral ni Floyd Mayweather Jr., isang aral na binayaran niya ng mahigit $1 bilyong. Huwag hayaang kailangan mo pang bayaran ang parehong presyo para matuto ng parehong aral. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan. Maraming salamat.